Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Muli, welcome po sa Sunday morning worship service dito sa Jesus Christ Baptist Church. We praise and thank God sa kanyang patuloy na kahabagan at biyaya po sa atin. Bago tayo dumako sa atin mga announcements and reminders, ay na-announce natin kanina ang prayer request about the Dinong family. Ang update ay na mild stroke yung pinaka nanay or lola ni Sister Danica at dinala sa hospital. So pag-pray natin ang Dinong family maging yung kanilang mga pangangailangan. And I would like to encourage, if you could be a channel of blessing sa kanila, ay pwede naman pwede kayong magtanong sa amin or pwede nyo idiretso sa kanila through GCash. Kung sakali man na gusto nyo maging makatulong po sa kanila. Bago tayo dumako sa atin mga announcements, meron bang may kaarawan? Sangayon sa update sa akin sa listahan daw ay walang may kaarawan this week. Baka meron? Birthday this week? Wala? Anniversary? Binabati natin, nagdiwang, tapos na ang Aquino family, ang Aquino couple ng kanilang anniversary. So sila ngayon ay nasa Pangasinan, kaya wala sila ngayon. At happy anniversary po sa inyo mga kapatid, si Brother Gerard at Sister Marge. Wala na so kung wala, ay dako tayo sa ating mga announcements. Una, ang ating mga young people ay nagsimula na ng kanilang fundraising at yung iba ay ninanamnam nyo pa rin hanggang ngayon ng ice candy. So medyo natin, medyo bilisan na. So muli, ang lahat ng kikitain dyan ay dediretso sa pondo ng ating mga young people, and that ice candy is brought to you by Sister Marilyn Ganas. So pag-pray natin, wala sila ngayon sapagkat merong check-up na ngayon in-schedule ng doktor. So sila ay nasa Bukawi. Lord willing kung makakahabol sila ay hahabol, pero usually ay mahaba ang pila. So pakipag-pray natin ang kalusugan po ni Sister Marilyn. And speaking of that, ang ating mga young people din ay magkakaroon ng ukay-ukay fundraising. So ginawa na natin ito sa mga previous camps. So kung meron kayong mga items sa bahay, damit, things na kahit gamit sa kusina na magagamit pa naman. Wag yung hindi na magagamit. Yung magagamit pa naman na talagang hindi na talagang kalat na lang sa bahay. Pwede yung dalhin dito sa church at i-donate sa ating mga young people, at yung kabuuan ng pagbebentahan noon ay pupunta sa pondo ng mga kabataan para sa camp, para at paghahati-hatian nila. In-announce natin ang expected na camp fee ay 2,000 pesos per young people. So I would like to announce na ngayon ay 1/8 na lamang. 1/8 na lamang kasi meron ng sumagot ng 200. Meron na tayong kapatiran na nagsabi, lahat ng sasamang young people, 200 off na ang kanilang camp fee sapagkat meron magi-sponsor. So purihin ang Panginoon. Thank you po sa bagay po na yon. So also, muli kung sakaling, Brother Paul, hindi ko kayang kainin ng mabilis yung ice candy, pwede kayo mag-take home. Pwede kayo mag-take home. Meron pa dyan sa freezer kasi hindi pa daw tumigas, sabi ni Sister Marilyn. Meron pa doon, at yung mga yema, pwede rin at yun ay tulong sa ating mga kabataan. Number next, mamayahong hapon, muli ay meron daw basketball fellowship. So sa mga kalalakihan na gustong magpapawis kaunti at makipaglaro, ay please do communicate with Brother Daryl. At sino ba nag-handle ng basketball, Brother Daryl? Kayo na lang? Pwede yung mga sasama sa basketball fellowship, pwede makipag-communicate kay Brother Daryl para sa time schedule o sa schedule at sa place. And then also ang ating church 15th anniversary ay sa May 25. Ayan yung ukay-ukay for a cause. So dalhin nyo lang dito sa church. And then iayos natin yan. And yung lahat na mapagbebentahan ay para sa ating mga kabataan. Also, May 25 ang ating 15th church anniversary. Ang ating tema is the right gospel. Laging nakasentro sa ebanghelyo ang ating ang ating pagdiriwang ng gospel ng anniversary natin. And also, as we have been doing yearly, ang morning service is evangelistic. So ngayon pa lamang ay mag-invite na tayo ng mga kakilala natin, kaibigan natin, kumpare natin, kumare, kapitbahay, and then daanin natin sa every 2 weeks, remind natin sa kanila
para Lord willing, gamitin ng Diyos upang sila makasama natin at makapakinig sila ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Muli, May 25, and then sa hapon niyan will be our anniversary celebration, will be our afternoon service, we'll have our potluck na fellowship, as we've been doing every year, and we are really looking forward to that. Okay, I believe that covers our announcements and reminders. Muli ho, kung kayo ho ay paalalahanan tayo last Sunday about evangelism, meron tayong mga bagong imprintang gospel tracts po dyan. Pwede ho kayong mag-uwi. Kung sakali man gusto nyo, Brother Paul, ako na lang magpiprint ng sarili kong gospel tracts. Pwede nyo hong hingin sa akin yung file at sabihin sa akin, pwede ko i-forward ho sa inyo yung file. Pwede po yun. And then also, as we've been doing for the last 3 Sundays, pang-apat ho ngayon, ay magkakaroon tayo ng short class after ng worship service about our church statement of faith. At hopefully, ay hindi pa natin matatapos today. Lord willing, next Sunday natin yan matatapos. So yun ho, ang ating mga announcements and reminders. Ngayon naman ho, dumako na tayo sa ating paghahanda sa pagsamba. At magkaroon tayo ng sandali ng tahimik at personal na pananalangin upang hingin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin upang maging handa tayo sa pagsamba sa Kanya. Let us pray. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, sa aming Ama, dakila sa lahat, Ikaw ang nag-iisa at tunay na Diyos. Ikaw ang namilalang ng langit at lupa. Ikaw na naglikha sa tao at lumalang sa wangis mo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa dakila mong biyaya. Sa mga kabutihan mo, Panginoon, na araw-araw namin nararanasan. Sa iyong pagbibigay ng buhay, kalakasan at ng aming mga pangangailangan. Purihin ka, Panginoon. Tunay sino ang kagaya mo, O Diyos, na mayaman sa kabutihan, sakdal sa kabanalan, namumuhi sa kasalanan, ngunit gayon din, ikaw din ay Diyos na nagpapatawad ng mga kasalanan. Salamat po sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ikaw ay nagbigay ng kaparaanan ng kaligtasan at kapatawaran. At nawa tulungan mo kami, O Diyos, na sa aming pagsamba ngayon ay maluwalhati ka. Maluwalhati namin ang iyong pangalan. Paalala mo sa amin, O Diyos, at bantayan mo kami. Natunay nga ang aming puso ay napakadaling magliwaliw sa mga bagay-bagay habang kami nasa gawain ng pagsamba. Tulungan mo kami, O Diyos, na ituon ang aming mga sarili sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa lahat ng aming gagawin, sa pagkakaloob, sa aming pag-aawitan, pananalangin, maging sa aming pagpapailalim sa iyong otoridad sa pangangaral ng iyong salita. Nawa, O Diyos, ang lahat ng ito, Panginoon, ay magawa namin nagbibigay luwalhati sa iyong pangalan. Ama, tulungan mo kami, O Diyos, tunay kami mahina. Tunay, Panginoon, kami ay may mga pangangailangan. Nawa, O Diyos, katagpuin mo po ang bawat isa sa espesyal na paraan ngayong umagang ito. At ingatan mo po, Panginoon, ang iyong mga ngaral at gayon din ang bawat isang makikinig. Nawa, O Diyos, hindi lamang kami maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng iyong mga salita. Saliksikin mo rin nawa kami, Panginoon, sa anumang kasalanan sa aming mga buhay. Anumang, Panginoon, na nagawa, nasabi, maging mga ninasa o inisip man lang, O Diyos, na hindi ayon sa iyong mga salita. Patawarin mo kami, Panginoon. At muli sa biyaya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu, tulungan mo kami na labanan o patayin ang mga kasalanang nakatahan pa sa amin. At Lord, gamitin mo po ang bawat Kristiyano, ang buong iglesyang ito, O Diyos, upang ang ebanghelyo ay maihatid pa sa iba na mga wala kay Kristo. Lord, may this be the day na inilaan mo upang iligtas ang sinumang naririto na wala pa kay Kristo. Lord, ang mga bata,
na maging mga matatanda, maaaring narito na for some years, O Diyos, na hindi pa rin tunay na mananampalataya. At O Ama, Ikaw po nawa ang maawa, Ikaw po nawa ang magligtas. At lahat ng ito, O Diyos, ay hinihiling namin sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at tayo po umawit sa Panginoon. At tayo po umawit sa Panginoon. Awitin po natin, there is power in the blood. Would you be free from your burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you reveal a victory to me? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sins are lost in its life-giving flow. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you deserve this for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you like daily His praises to sing? This wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Tayo po yung musiting lahat para po sa, tayo po yung manatiling nakatayo para po sa ating pagkakaloob. Magandang umaga po. Para po sa ating Bible passage for giving, atin pong sabay-sabay na basahin, magmumula sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8. Basahin po natin. Ready? Read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na banal, Ikaw ang Diyos na soberano at siyang may hawak ng lahat ng bagay na meron sa mundong ito. Ikaw, Panginoon, Ikaw aming Diyos, ang siyang dahilan kung bakit po kami naririto, magkakatipon, magkakasamang umaawit, sumasamba, nagpupuri sa iyo, Panginoon. Una sa lahat, alam po namin, we acknowledge, O Lord, na ang lahat, araw-araw at oras-oras, na kabutihan at biyaya na aming nararanasan sa mundong ito ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil alam po namin na Ikaw ang siyang nag-iingat sa amin sa araw-araw.
Ikaw ang siyang nagkakaloob at nagsusustena ng aming mga pangangailangan. Ikaw ang dahilan kung bakit meron kaming trabaho, hanap buhay, at mga bagay na pinagmumulan ng aming mga pangangailangan. Ang lahat ng ito ay nagmumula sa iyong mabuting kamay, Panginoon. Salamat po, Diyos, dahil alam po namin na aming buhay ay nagmumula sa iyo. Kung bakit kami malakas, kung bakit kami merong karunungan, katalinuhan, ang lahat ng ito, Panginoon, ay pinagkakaloob mo sa amin. At higit sa lahat, Panginoon, ang bawat mga mananampalatayang naririto ay nakaranas ng iyong dakilang biyaya magmula ng aming Panginoong Jesucristo'y nagmatay doon sa krus, bayaran ng aming mga kasalanan na kailanman ay hindi po namin kayang bayaran. Salamat, Panginoon. Kami ang siyang mga nagkasala, pero si Kristo ang siyang tumanggap ng hustisya at ng puot ng Diyos doon sa krus. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya at pag-ibig sa amin, Panginoon. O Diyos, sa oras na ito, hayaan mo po kami na magpasalamat sa iyo sa pamagitan ng mga salapi, ng mga kaloob na aming ibibigay sa iyo, Panginoon. Bagamat alam namin, hindi mo kailangan ng mga salaping ito, pero ito'y pagpapakita ng aming pagpapasalamat at pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Nawa, patuloy mong saya sa atin ng aming mga puso. Nawa, ibigay namin ito na may tunay na kagalakan at merong malalim na pagpapasalamat sa mga biyaya mo na aming natamo sa araw-araw, Panginoon. Pagpalain mo nawa ang mga malilikom namin, magamit ito para sa lalo pang ikasusulong ng iyong kaharian at lalo pang ikalalaganap ng iyong ebanghelyo. Maluwalhati ka sa lahat ng ito, mapapurihan ka, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at mapangirihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Tayo po'y muling mawit sa Panginoon. Awitin po natin, si Kristo'y nagliligtas. Narinig ko ang sigaw, siya'y nagliligtas. Ibalita sa lahat, siya'y nagliligtas. Sa lahat ng kinapal, ang balita'y hayag. Si Jesus ngayon'y buhay, siya'y nagliligtas. Si Kristo'y nagliligtas, o'y pagsigawan. Sa bundok, bago dagat, ay pagsigawan. Sa madlang nalilingat at lipos kasalanan, si Kristo'y nagliligtas, o'y pagsigawan. Awitin ang malakas, siya'y nagliligtas. Sa mga napama, siya'y nagliligtas. Sa Kalbaryo'y nabigay
Tayo po yung magsitay lahat. Tayo po yung muling mawit sa Panginoon. Awitin po natin. A shelter in the time of storm. Tayo po ay manatiling nakatayo para po sa ating pagbasa ng salita ng Diyos. Sa ating pong pagbasa ng salita ng Diyos, ating po kunin ating mga Biblia, buksan po natin sa aklat po ng Roma, chapter 12, verses 17 to 21. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Huwag ninyong gantihan ng sino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari hanggang sa inyong makakaya, ay makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. Mga minamahal, huwag ninyong ipagiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya't kung iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng ganito ay mga bag ng apoy ang ibubunton mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Purihin po ang ating Panginoon, tayo pa umapo. Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ang salita ng Panginoon. And by the way, nakalimutan ko sabihin kanina, welcome back, Brother Lloyd Jim. Tagal natin siyang di nakasama. Well, isa ho sa mga bagay na maobserbahan ho natin sa mga bata ay merong kabilisan ang kanilang kamay sa pagganti. At lalo na, ito'y obserba ho namin sa aming mga anak na si Leah at si Timmy. Si Leah ay natututo ng maging mapang-Alaska at si Timmy naman ay nahalo ng pagkakataon na naiinis sa kanyang kapatid.
At lagi naming tinuturo sa kanila ay huwag gaganti. At lagi naming bilin sa kanilang dalawa ay isumbong nyo kay mami at kay daddy. Kapag may ginawa ang bunso sa kuya, isumbong mo kuya sa mami at sa daddy. Or vice versa, kapag may ginawa naman si Leah kay Timmy o si Timmy kay Leah, ang utos namin kay Leah ay isumbong mo kay mami at daddy. At si mami at daddy ang bahala. Well, this is almost the same thing na sinasabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa first century Rome. Not to avenge, but to trust and obey God in times that they are wronged. Ito ay isang bagay na inutos at sinabi ng salita ng Diyos sa mga mananampalataya. At isang bagay na makakatulong sa atin para mas makita natin yung bigat nitong mga kautusan na ito, hindi ito iniutos nung panahon na 21st century na laganap ang mga personal rights. Ito ay inutos nung first century Rome na kung saan napakatindi ang pag-abuso sa mga tao at lalo't higit nahandon ang matinding persecution na haharapin ng mga Kristiyano. Nevertheless, ang utos pa rin ng Panginoon, huwag kang gaganti anak. Ako ang bahala. At nawa ang mga salita ng Diyos na ating pag-aaralan ngayong umaga ay gamitin ng Diyos upang tayo ay matuto, maitama, at lalong maging kahawig o kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan, Ikaw, Panginoon, na nagsimula ng mabuting gawa sa iyong mga mananampalataya. At nangako, O Diyos, na itutuloy mo ang paggawa at tatapusin mo ito. O Panginoon, kailangan namin ngayon ang paggawa ng iyong biyaya. Sapagkat ang aming pag-aaralan, O Diyos, ay isang bagay na mahirap, isang bagay na malalim, at isang bagay, O Diyos, sa tunay ay sa likas namin na kasalanan, Panginoon, ay napakataliwas. Turuan mo nawa kami, O Diyos. Gamitin mo ang iyong mga salita, Panginoon, upang magbigay liwanag, Panginoon, sa amin. Liwanag upang ma-expose ang mga kasalanan at hindi tama sa aming mga puso at buhay. At gayon din liwanag, Panginoon, upang magturo sa amin ng daan na aming dapat tahakin sa mga sitwasyon ng aming mga buhay. Muli, Panginoon, nawa, ingatan mo kami. Tulungan mo po ko bilang mangangaral at bawat isang makikinig. O Diyos, huwag nawa itong marinig bilang ideya lamang ng tao. O di marinig ito, O Diyos, bilang katotohanan mo, bilang salita mo. At ito, Panginoon, ang magpapalaya at magpapabanal sa amin. O Diyos, mahabag ka rin sa mga wala pa sa pananampalataya kay Kristo. Ikaw po nawa ang magligtas. At dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, nais ko hong i-encapsulate ang pinakamensahe ngayong umaga sa pangungusap na ito. Believers must not conform to the world, but rather be transformed by the truths of God and obey the will of God in dealing with those who do us wrong and in opposition to us. Ang mga mananampalataya ay hindi dapat makiayon sa sanglibutan, kundi magbago sa pamamagitan ng mga katotohanan ng Diyos at sundin ang kalooban ng Diyos sa ating pakikitungo sa mga gumagawa sa atin ng mali at kalaban natin. Muli, kagaya ng sinabi ko kanina, ang mga kasunod na katotohanan na ating pag-aaralan ay mahirap. Oo, ito ay mabigat. And it's very much contrary sa ating nature. Kung may mga pagkakataon ay kung obserbahan natin at aaminin natin sa ating mga sarili ay para tayong mga bata na pag tayo ay nasaktan ng ating kalaro, ang nais natin ay gumanti agad. Hindi mo ko papansinin, hindi rin kita papansinin. Tinulak mo ko, itutulak din kita. At kung tayo ay magiging honest, ang gusto pa natin ay hindi lang basta ibalik yung ginawa nila, kung hindi ibalik natin ng may interes. Dagdag o kaya naman ay doble. Muli ho, nais kong ipaalala ho, nawa ang mga katotohanan nito ng Diyos ay kung kailangan mag-rebuke sa atin, mag-correct sa atin, at magturo sa atin ngayong umaga.
Let me just remind each and every one of us na ang basis ng lahat ng ito, ng demand na ito ng Panginoon, as heavy as it is, ay nakatungtong ito sa katotohanan na tayo bilang mga Kristiyano ay dumanas ng patong-patong na mga kahabagan ng Diyos na nagligtas sa atin. Let me just remind us of some by reading some of the passages na nadaanan na natin sa pag-aaral natin sa book of Romans. Romans chapter 3 verse 24. Ang sabi ni Apostol Pablo, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Nawa ito'y patuloy na umalingaw-ngaw sa ating mga kaisipan na tayo ay inaring ganap, diniklarang matuwid sa biyaya ng Diyos at ay sa pamamagitan ng pagtubos ng ating Panginoong Hesukristo sa katubusan na nasa ating Panginoong Hesukristo. Another familiar text, Romans chapter 5 verse 1. Therefore, being justified by faith, we have what? We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Again, remember, kung tayo ngayon ay Kristiyano, we have peace with God. Meron tayong kapayapaan sa Diyos, hindi na natin siya kaaway. God is now for us. And again, ito ay resulta ng mga kahabagan ng Diyos. Again, yung matinding security ng ating salvation. Sa Romans chapter 8 verse 38, ang sabi ni Pablo, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. So ang kaligtasan na ito, ang nagliligtas na pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang nagliligtas na kahabagan ng Diyos, ang sabi ni Apostol Pablo, walang makakapaghiwalay sa atin. It is a secured salvation. Again, it is because of God's mercies, mga kahabagan ng Panginoon. So we just went through these passages to remind us ng mga dakilang katotohanan ng ating kaligtasan. And in consideration of this all, ang sabi ni Pablo sa Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. In consideration of these mercies, in consideration ng pagliligtas ng Diyos, at napakaraming ginawa ng Diyos sa ating kaligtasan, napakaganda, napakatindi, napaka-secured na kaligtasan. Ano ang demand sa atin? That you present your bodies a living sacrifice. Na ialay natin yung ating mga sarili bilang haing buhay. Ano ang description? Holy, acceptable unto God, which is what? Your reasonable service. Ito lamang yung logical. Ito lamang yung marapat. Halimbawa ay pumunta ka sa tindahan at nagbigay ka ng 10,000 at ang binigay sa iyo ay 10 candy lamang, ay sasabihin mong hindi tama. Ang binigay ko ay 10,000 at tatanggapin ko ay 10 candy lamang. O ang binigay ng Diyos Ama ay ang kanyang bugtong na anak, ano lamang ang tama na ating ibigay sa Kanya, kundi ang ating mga sarili bilang haing buhay. Anything less than that is not right. Hindi tama, hindi pwede. Offer ourselves as a living sacrifice. At ito'y dinescribe ni Apostol Pablo. Anong itsura nito? And be not conformed to this world. Huwag tayong umayon sa sanlibutan ito, sa sanlibutan na ayaw sa Diyos, sa sanlibutan na kontra sa Panginoon. Kundi dapat ang mangyari sa atin bilang mga Kristiyano ay merong transformasyon. But be ye transformed. How? By the renewing of our mind. And how is that? Sa pamamagitan ng mga katotohanan ng Diyos, ng mga salita ng Diyos na ating tatanggapin, na ating pag-aaralan, pagbubulayan, at ito yung magbabago ng ating mga kaisipan at magbabago ng ating mga buhay. At sa pamamagitan nito, we will be able to prove what is that good and acceptable, that means pleasing and perfect will of God. We will be able to do God's will. We will be able to live after God's will. So ito ang kalooban ng Diyos sa atin, not to conform sa sanlibutan ito. Ang ating mga kaisipan ay mabago ng mga katotohanan ng Panginoon at magre-resulta ito sa transformasyon at pagsunod sa Kanyang kalooban.
At sa mga susunod na mga talata atin na pag-aralan mula sa chapter 12 verse 3 hanggang verse 16 at mga sumusunod pa na sisimulan natin ngayong umaga, ay binigay ni Apostol Pablo ang mga instructions kung paano ito makikita, kung paano ito mangyayari sa buhay natin. Anong itsura ng buhay na not conformed to this world? Anong itsura ng buhay na being transformed? Anong itsura ng buhay na nakaalay sa Diyos bilang haing buhay? Pinag-aralan natin yun at hindi na natin babalikan ulit, but last Lord's Day, binigyan natin ng pansin ng verse number 16. I hope we can still remember yung mga nakaraan. But last Sunday, we looked at verse 16 particularly. Ang sabi, be of the same mind one toward another, mind not high things, but condescend to men of low estate, be not wise in your own conceits. And again, isa sa lagi kong pinopoint out mga kapatid sa mga nakaraang 1 or 1.5 month na pag-aaral natin dito ay how contrary is this sa sanglibutan. Ang sabi, be of the same mind one toward another. Again, this is not a call for unity. Rather, it is a call for us that not to have preferential treatment, partiality. Magkaroon tayo ng parehong pag-iisip sa mga kapatiran at sa isa't isa. The primary basis is not our social status or educational attainment, but rather our standing in Christ. Ating itatrato at ating titignan ang isa't isa sa iglesia, ang mga kapatiran. Hindi ano bang natapos nito? Hindi ano bang gaano ba kayaman ito? Gaano ba karami ang followers nito? Hindi yun ang ating konsiderasyon. Ang ating pangunahing konsiderasyon, siya'y kapatid ko sa Panginoon. Siya'y kapwa ko tinubos ng dugo ni Kristo. And from that basis, ating itatrato ang isa't isa. Be of the same mind one toward another. So hindi preferential. Sabi nga ni James, may dumating sa church, mayaman, talagang astig, magara ang dating, huwag nating itrato ng parang VIP. O pag may dumating naman na mahirap at hindi maganda ang pananamit, huwag nating itrato na parang pulubi. Be of the same mind one toward another. Have the same mind towards others. Hindi lamang yun, mind not high things, but condescend to men of low estate. Do not have a high view of yourself. Yun ang punto. Wag mataas ang tingin sa sarili. Huwag mo tingnan ang iyong sarili na mas mataas kaysa sa iba, mas mabuti kaysa sa iba. Huwag natin tingnan ang ating sarili bilang more special than others. Ang katotohanan ay lahat tayo ay hindi karapat-dapat at kinahabagan lamang at nakamit lamang o binigyan lamang ng biyaya ng Panginoon. So again, kapag meron tayong pananaw sa church, yes, ang pastor ay inilagay, tinawag ng Panginoon, pero huwag nating isipin, ang pastor ay bahagi lang din ng isang katawan. At walang bahagi ang katawan na hindi mahalaga. Mind not high things. Huwag mataas ang tingin. But rather, in contrary to that, na ang tingin mo sa iyong sarili ay mataas, in contrast to that, ang sabi ni Apostol Pablo, condescend to men of low estate. Meaning, you carry yourself, yun yung word na condescend, to carry yourself to those who are of low estate. Ilagay mo ang iyong sarili na nasa mga mabababang kalagayan. Ilagay mo ang iyong sarili. Isama mo ang iyong sarili sa mga mahihirap ang kalagayan. At yun yung madalas na nangyayari sa church ay kapag hindi tayo maingat, mataas ang ating sarili at tingin sa sarili, binubukod tangi natin ang ating sarili. And we were not able to do yung sinabi ng Bible, to rejoice with them that do rejoice and weep with them that do weep. Kung di tayo magiging maingat, we will just like to rejoice with them that do rejoice, but I will not weep with those that do weep. So muli, this is really contrary sa mundong ito. Sa mundong ito, well, syempre have preferential treatment. Sa mundong ito, syempre mataas ang tingin sa sarili at lalo na sa Roman culture, humbleness or humility is a weakness.
Now, hindi lamang yun. Ang sabi niya sa verse 16, dito tayo natapos last Sunday, be not wise in your own conceits. Sa isang translation, ang sabi, never be wise in your own sight. Umaalingaw sa akin ang sinabi at paulit-ulit na sinabi sa book of Judges, and everyone did which was right in their own eyes. At yun ang description ng Bible sa isang mangmang. Tama siya, lagi marunong siya, lagi sa kanyang sarili, yun ang tingin niya. At ang ibig sabihin dito ay huwag tayo magtiwala sa ating mga sariling kaisipan na tila at akala natin ay superior kaysa sa iba. Refuse to hearken. At yung iba nangyayari ay sila ay nagre-refuse na makinig sa counsel ng iba. And especially, they refuse the counsel of the Word of God. Hindi ko na kailangan buksan ng Biblia. Hindi ko na kailangan hanapin ang kalooban ng Diyos. Alam ko na ang gagawin ko. Mahusay yata ako. Marunong ako. Nagtapos ako. Meron akong degree. Hindi ko na kailangan tanungin si mami o si daddy. Hindi ko na kailangan hingin ang counsel ni brother at the sister. Alam ko na to. Be not wise in your own conceits. Ang sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all thine heart and lead not unto thine own understanding. Huwag tayong tumiwala, huwag tayong sumandal sa ating mga sariling pangunawa. Bakit? Dahil madalas ito ay palyado. Madalas bulag tayo sa ating mga kamalian. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. And how do we acknowledge God? We go to the Word of God. We pray to God. We ask God for wisdom. We ask God for guidance. And now, paano ibibigay ng Diyos yung wisdom and guidance? Hindi siya magsusulat ng bagay na kailangan mo doon sa wall. At madalas ang Diyos ay gagamit ng mga kaparaanan upang ibigay sa atin ang karunungan. Ang una ay sa pamamagitan ng kanyang salita, and then gumagamit siya ng mga kapatiran. Gumagamit siya ng mga tao at mga sitwasyon para turuan tayo, para ipaalam sa atin ang kanyang kalooban. That's how He direct our paths. At ang sabi sa verse 7, be not wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Never be wise in your own eyes. Now, hindi ko ito nasabi last Sunday. Ito ho ay maaring, and not just this, but sa lahat na ating pag-aaral dito sa Romans chapter 12, ito ay maaring naging napakahirap. Sapagkat napapansin ko ho sa mga tao, some people will appear to consider God's word. They appear to even quote verses. At minsan may mga tao, kung di tayo magiging maingat, mukha silang humahanap ng kalooban ng Diyos. They are quoting verses. They are seemingly nahandoon ang kanilang pagpapailalim sa salita ng Panginoon. But they only do this to verses that favors them. Ito si Mister, nag-aastang hari, at magko-quote siya ng verse kay Mrs. Anong i-quote niya? Wives, sabi ng Diyos, submit to your husbands. Again, let us be very careful. Ganun kadaya ang puso ng tao na maaaring maging ang salita ng Diyos ay gamitin for their self-serving purposes. Ang iba naman ay napakabilis husgahan ng iba sa pamamagitan ng salita ng Diyos, pero hindi hinuhusgahan ang kanilang sarili. Again, the heart can be very, very deceitful. So muli, nandito ang mahalagang paalala. In the counsel of many, there is safety.
It is very important na paligiran natin ang ating mga sarili, particularly ng mga mature na mananampalataya. Mga kaibigan at maging asawa na kung saan bibigyan natin sila ng paraan upang pwede tayo i-cross-examine, pwede tayong i-call out kung tayo ay nasa mali. Be not wise in thine own eyes. Now, kung tingin natin ng verse 16 ay mahirap, buckle up. Ang verse 17 at susunod ay mahirap lunukin. Ang sabi ho, now, we touched on this somewhat sa verse 14. Kung naalala nyo, pinag-aralan natin ang verse 14. Ang sabi ng verse 14, bless them which persecute you, bless and curse not. You remember? But today sa verse 17, ang sabi ni Apostol Pablo, recompense no man evil for evil, provide things honest in the sight of all men. Now, it sounds almost the same, pero primarily, ang verse 14 deals with the verbal response. Yung salita na pag merong gumawa sa atin ng mali o nagsabi sa atin ng mali, ang sabi ng salita ng Panginoon, do not use your mouth to curse them. Particularly, ang binibigyang pansin ng verse 14 ay ang tugon ng ating mga bibig. Generally, ang binibigyan ng tugon, ng tutok ng verse 17 ay ang ating reaksyon ng ating mga kamay, ng ating buhay at oo, kasama rin ng ating bibig. Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. That word recompense meaning to refund. Ibig sabihin ibalik. To restore. To give back. Give back to no man evil for evil. CSB, ang translation ng verse 17 na ito, repay no one evil for evil, but give thought to do what is honorable in the sight of all. This is a clear, listen, this is a clear prohibition for retaliation or revenge. Sa susunod na verse, mapag-aaralan natin, direktang sinabi ng Panginoon, brethren, avenge not yourselves. Huwag niyong iganti ang inyong mga sarili. So this is a clear prohibition against retaliation or revenge. Ito ay pagbabawal na gumawa tayo ng anumang hakbang ng pagganti, anumang hakbang na masama. Now, maaaring merong makaalala ho sa inyo na sa lumang tipan ay merong sinabi ang salita ng di ba? Ang sabi sa Old Testament, an eye for an eye. Basahin lang natin sa Exodus chapter 21 verse 23. Exodus 21:23 ang sabi, and if any mischief follow, then thou shalt give life for life. An eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burning for burning, wound for wound, stripe for stripe. Brother Paul, hindi ba yan verse about revenge? No. This is not a verse about revenge. Una, gusto ko mapansin natin, ang utos ho na ito, ang law na ito was designed to protect from undue severity of punishment. You cannot take an eye for a hand. You cannot take a life for a tooth. Nakuha ho? Nandun ang proteksyon dahil muli, ang likas sa atin is to give back with interest. So again, ang proteksyon nito ay huwag sumobra ang parusa doon sa kasalanan na meron. Yes, nandun ang justice, nandun ang parusa sa gagawa ng masama, pero hindi ito dapat sumobra. At muli, hindi lamang yun. Ang sabi sa verse number 1 ng verse 20 ng chapter 21 ng Exodus,
This pertains to civil justice and not personal revenge. Ito ay patungkol sa civil court. Kapag merong kasalanan, kapag merong krimen na nangyari, hihaharap sa korte. Kaya nga ang sabi sa verse 1 ng Exodus 21, "Now these are what? The judgments which thou shalt set before them." Ito yung mga kahatulan. Kapag merong case sa korte, nung panahon na yon na nila Moses, ito yung magiging basihan. So this is not a verse for personal revenge. Iko-quote mo pa, ang sabi ng Bible, an eye for an eye. Humanda ka. No. And you are misquoting the verse. Kung yun ang gagamitan mo at pagbabasihan mo. So ang verse na ito ay hindi pumapatungkol sa personal revenge. Ang verse na ito pumapatungkol sa justice system at sa pag-iingat upang hindi sumobra ang pagbibigay parusa sa gumawa o gumagawa ng kasalanan. So balikan natin yung sinabi ni Apostol Pablo, recompense to no man evil for evil. Kapag may ginawang masama sa mananampalataya, kapag may ginawang kasalanan sa mananampalataya, ang higpit at malinaw na bilin ng salita ng Diyos, we are not to return evil. Huwag tayong gaganti, huwag tayong magbabalik ng masama din sa iba. At ito yung basihan ng ilang beses ko nang inuulit-ulit sa church at maging sa mga counseling na nakakausap ko, mga kapatid. Ang kasalanan ng iba ay hindi lisensya para gumawa tayo ng kasalanan sa kanila. Wala tayong lisensya para gumawa ng kasalanan. Now, we should not return evil for evil, pero gusto ko lang magbigay babala. This is obvious supposed to be. We should not return evil for good, lalo na. Kung ikaw ay ginawan ng masama, ang sabi ng salita ng Diyos, huwag kang magbabalik ng masama, lalo na kung mabuti ang ginawa sa iyo, huwag kang magbabalik ng masama. Ang sabi ng Proverbs 17 verse 13, whoso rewardeth evil for good, evil shall not depart from his house. O mag-ingat tayo. Baka mamaya ay merong gumawa sa atin ng mabuti, pero ang ginanti natin ay masama. Again, ang punto ho dito, there is no time, no place for believers, that believers are permitted to do any evil. Walang time, walang sitwasyon para sa isang mananampalataya na gumawa ng masama. Now, gusto ko lang kung muli hiramin ang inyong kaisipan, consider natin ang context nito. Nung sinabi ito ni Apostol Pablo, ay hindi ito sinabi lalo na sa Western countries na napakatindi ng justice system. Na hindi lang ginamit yung pronoun na gusto mo ay pwede mo nang idemanda. Ito ay sinabi ni Apostol Pablo sa first century church sa Rome. At kung inyong alam ang history, for the first 300 years ng church, much of the believers and churches was under persecution. Ang kapahingahan at kapayapaan ay madalang nung time na yon. Madalas ang mga Kristiyano ay ginagawa ng masama. Madalas ang mga Kristiyano ay merong batas na laban pa sa kanila, inuusig. At ang mga Kristiyano, sa panahon ito ay sinabihan ni Apostol Pablo, return not evil for evil. In kontra sa sanlibutan, ang gusto ng sanlibutan is to get back. Ang gusto ng sanlibutan is to exact revenge. Ang gusto ng sanlibutan ay isettle ang score. And even more. Inapakan mo ko, puputulin ko ang paa mo. Binasag mo ang salamin ng bahay ko, susunugin ko ang bahay mo. Ito ang likas ng tao. Pero malinaw ang bilin sa atin ng salita ng Panginoon, recompense to no man evil for evil.
Inulit ito at sinabi rin ito ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Thessalonica. And if you remember, ang mga Christians sa Thessalonica, isa sa sitwasyon nila is they were under persecution. At ang sabi ni Pablo sa 1 Thessalonians 5:15, see that none render evil for evil. Take note of that word, see. Hindi yan tignan. Kung hindi siguraduhin mo, see to it. Tiyakin nyo, kung tiyakin nyo ang bagay na ito, that none, wala sa inyo mga kapatid, will render evil for evil unto any man. Be it believer or unbeliever. But ever follow that which is good both among yourselves and to all men. Again, si Peter sa 1 Peter. And ang 1 Peter ay sinulat particularly sa mga Kristiyano muli under persecution. Ang sabi ni Pedro, 1 Peter chapter 3 verse 8, finally be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous. Verse 9, not rendering evil for evil or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing. Isinamarize ni Apostol Pedro yung sinabi ni Pablo sa verse 14 at sa verse number 17. Not just our acts, but not just with the works of our hands, but also with the words of our mouths. Render not evil for evil. So muli, walang panahon na pwede tayong gumawa ng masama. Well, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Brother Paul, kung hindi ako magbabalik ng masama, ano ang ibabalik ko? Ano ang gagawin ko? Rather than recompensing evil for evil, ang sabi ni Apostol Pablo, balik tayo sa verse 17, provide things honest in the sight of all men. Now, sa unang basa, parang ang verse na ito, well, honesty is the best policy. Parang yun ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. Parang may disconnect. Kasi sinabi niyang render not evil or recompense to no man evil for evil. No, it is connected. May better translation ng ESV. Ang sabi, repay no man evil for evil. And then ginamit dun yung word na but. In contrary to that. In contrary sa urge natin na ibalik yung masama, ibigay yung masama, kung gumawa sa atin ng masama, don't do that, sabi ng salita ng Diyos, but in contrary to that, ang sabi, give thought to do. This is what we need to do. Pag ginawan tayo ng masama, hindi natin dapat gawin yung masama, kundi dapat ito yung gawin natin. But give thought to do what is honorable in the sight of all men. Now, pangunahan ko na ho, this verse is not telling us to do what is right according to man's standard. Dahil maaaring may ganun ang dating in the sight of all men. So kung ano ang tama sa paningin ng mga tao, yun ang gawin natin. That is not what Paul is saying. Ang katotohanan dito, we are always in the view of men. Right? Ang Kristiyano ay laging tinitignan ng mga tao. Maaaring nakatingin sa iyo ang asawa mo. Or nakatingin sa mga magulang ang mga anak, o sa mga anak nakatingin ang mga magulang, or nakatingin ang mga employee sa employer, o nakatingin ang employer sa mga employee. O nakatingin sa atin ang ating mga kapitbahay, nakatingin sa atin ang ating mga katrabaho, nakatingin sa atin ang ating mga kaskwela, nakatingin sa atin ang ating mga biyenan. Nakatingin sila. Listen, kapag nakaranas tayo na may gumawa sa atin ng masama, nakatingin sila. Paano magre-respond tong Kristiyano na to? May gumawa ng masama sa kanya at ngayon nakatingin ang misis mo, nakatingin ang mister mo, nakatingin ang mga anak mo, o nakatingin ang magulang mo, nakatingin ang mga kaklase mo at katrabaho mo, may gumawa sa iyo ng masama. Anong gagawin ng Kristiyanong ito?
in the sight of all men. Ano ang dapat at pwede natin gawin? Not render evil for evil. At nakatingin sa iyo yung kaklase mo. At may gumawa sa iyo ng masama. Minura ka, no? Isang kaklase mo, nakatingin sa iyo yung mga kabarkada mo, at gumanti ka rin, minura mo rin. Ang sasabi, well, walang pagkakaiba, pareho lang kami. Pareho lang kami. Nakatingin sa iyo yung biyanan mo. Nagpapakilala kang Kristiyano, nakatingin sa iyo yung biyanan mo. May gumawa sa iyo ng masama, eh naginantihan mo ng masama. Sabi, pareho lang kami. Give thought to do what is honorable. Give thought to do what is good. And know, if we will not render evil for evil, what will we render when evil is done to us? Ano ang ibibalik natin? Do what is honorable. Do what is good. Mga kapatid, madali na maging mabuting Kristiyano kapag mabuti ang sitwasyon. Pero pag tayo ay nasaktan, tayo ay ginawan ng mali at naka-experience tayo ng injustice, ang mga nakapaligid sa atin ay nakatingin sa atin kung paano tayo tutugon. Nawa hindi na makita at marinig sa atin na nagngingit-ngit tayo at nag-iisip tayo, gaganti ako. Think on what is honorable in the sight of them who are observing you in responding to evil. Nakatingin sila, ang isipin natin ay yung kagalang-galang, ang isipin natin ay yung mabuti, ang isipin natin ay yung malinis, ang isipin natin ay yung maganda, na magiging tugon natin sa gumawa sa atin ng masama. Kapag binato tayo ng masakit na salita, kapag dumating sa atin ang mga criticism, kapag may sinabi o ginawa ang iyong asawa o merong injustice na nangyari maging sa loob ng tahanan. Or, ari ko, una ko nga aray. May nakasabay ka sa kalsadang hindi marunong mag-drive. Ayaw tumabi ng jeep, nakakailang hinto na, ayaw tumabi. Kasama mo ang pamilya mo, kasama mo ang sino man na maaaring nakatingin sa iyo. Ano ang lumalabas sa bibig? Anong nakikita nila? Ano na obserbahan nila? Paano tayo tumutugon sa evil? Again, hindi kasalanan ang magalit. Pero ang sabi ng Bible, huwag kang magkakasala. Hindi pa rin lisensya na gumawa ng masama kapag galit ka o pag galit tayo. Ang sabi ng Matthew chapter 5 verse 16. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo sa Matthew chapter 5 verse 16, we know this, let your light so shine before men that they may see what? Your good works. Ano magiging resulta? That they may glorify your Father who is in heaven. Hopefully, when we are done wrong, kapag nakatanggap tayo, muli mga kapatid, as I've said, hindi ito madali, mahirap ito. Mahirap ito. May struggle. Ang gusto natin at ang natural sa atin ay ibalik ng may interes yung masama. But render not evil for evil, but do good in the sight of all men. Muli, hindi ito tayo. It is contrary to us. It is contrary to the world.
At pag tumingin tayo sa ating mga sarili, masusumpungan natin na ito ay imposible. Saan natin kukunin ang lakas? Saan natin kukunin ang sasapat na kapangyarihan para magawa natin ito? Titingin tayo sa Diyos na gumawa nito. Ang sabi ng Romans chapter 5 verse 8, ang sabi ng salita ng Diyos, but God commendeth His love toward us. God showed, God displayed His love toward us. Kailan? In that while we were yet sinners, God did the most good. So pag inobey natin itong Romans chapter 12 verse 17, we are reflecting God. He did the most good to His enemies. Ibinigay niya ang kanyang sariling anak. Christ died for us. We read this, Matthew 5 verse 45, that ye may be the children of your Father which is in heaven. We reflect our Father in heaven, for He maketh His sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and unto the unjust. Ang ating tanging pag-asa para masunod ito, muli mga kapatid, hindi ito madali. At kung babalikan natin, ganong kadalas na tayong pumalya dito. Oh, salamat na lang na ang kasalanan ng pagpalya dito ay bayad ni Kristo. Our only hope is when we look to God. When we look to God. Now, diretso tayo sa verse 18. Ang sabi ni Apostol Pablo, if it be possible, Romans 12:18, if it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Now, merong seemingly ito ay, makikita natin dito na ito ay conditional. If it be possible. But sometimes peace is not possible. Now, mag-ingat tayo sapagkat may sinabi dito. As much as lieth in you. Kumbaga ito, kung ang bola ay nasa court mo, dapat peace. Pero sabi nga ng isang commentator, hindi laging nasa court mo yung bola. Minsan yung bola ay nasa court ng iba and they start the war. Ideally, peace ought to be the state. Always, yun ang ideal. Pero tayo ay nakatira sa isang makasalanang sanlibutan, and also, tayo ay may mga nakatahan pa rin kasalanan sa atin bilang mga mananampalatayana. Peace is not always possible. Trouble will come. A disturbance of peace will come. Darating ang pagsira sa kapayapaan. Darating ang mga pagkakataon ng kaguluhan. At madalas, at lalo na kung tayo yung mga mananampalataya, ito'y dulot ng ating pananampalataya kay Kristo. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy 3:12, yea, all that will live godly in Christ Jesus shall what? Suffer persecution. Ang sabi mismo ni Kristo, John 15:19, if ye were of the world will love his own, but because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore what? The world hateth you. Now, as much as lieth in you, sa atin bilang mga mananampalataya, dapat we must be peacemakers. Ang sabi ni Kristo sa Matthew 5:9, blessed are what? The peacemakers, for they shall be called the children of God. Kung may paggagalingan ng trouble, kung may paggagalingan ng gulo, let it not be from the believer. It be possible as much as lieth in you. Kung ito'y nakasalalay sa inyo, let it be peaceful. Pero muli, may mga times nagkakaroon talaga ng gulo. And hopefully, hindi dahil sa Kristiyano. May mga times na ang Kristiyano, sabi nga ni Pedro, na maaaring kahit yung mabubuting gawa ninyo,
ay kanilang gagamitin para pangsira at para pang-atake sa inyo. Let one suffer as a believer, sabi ni Apostol Pedro. Pero wag nawang mag-suffer ang sinuman na bilang magnanakaw, bilang busybody, o bilang anumang ginagawa na negatibo. Wag nawang mag-suffer ang Kristiyano dahil siya ang gumagawa ng masama. Kung magsasuffer tayo ng absence or disturbance of peace, kung magsasuffer tayo, let it not be na dahil tayo ang rason. Dahil tayo may ginawang masama. So yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon, it will be possible. As much as lieth in you. Hindi ito nagsasabing, bro, sinubukan ko na, Brother Paul, sinubukan ko, pero hindi possible kaya sumabog ako. No, hindi, hindi yan ang sinasabi dito. Ang sinasabi dito sa side ng Kristiyano, as much as it lieth in you, pero hindi ito laging nakasalalay sa atin because there's always two sides. At least two sides. Pero huwag manggagaling sa Kristiyano, huwag manggagaling sa mananampalataya ang ikasisira, ang evil o ang bagay na hindi mabuti. Paul is urging his readers to do all that is in their power to bring about and to the preservance of peace. Ina-urge niya ang mga Kristiyano na dapat kung merong promotor ng kapayapaan ay kayo. Kung merong magpapreserba ng kapayapaan ay kayo. At isa sa mga kaparaanan para mapreserba ang kapayapaan, alam niyo kung ano? Do not return evil for evil. Now, does not remove the possibility that others will make yung effort para maging imposible ito. Pero as much as lieth in us. At muli, kung titingin tayo sa ating sarili, oh, Brother Paul, maiksi ang pasensya ko, maiksi ang PC ko, hindi mo alam, napakatindi ng pressure. Yes, maaaring hindi ko alam. Pero ito ang alam ko, ang sabi ng salita ng Diyos, kung tunay tayong mananampalataya at nakatahan sa atin ng banal na Espiritu. At isa sa mga bunga ng banal na Espiritu is love, joy, peace. Muli, hindi madali. Hindi magiging madali. Pero dito tayo tinatawag ng Panginoon. Render not evil for evil. Do what is good because people are looking at us. At nawa ang ating buhay sa pagtugon natin sa injustice or sa evil o sa hurt na maaaring matanggap natin, makita ng mga tao ang tugon natin. At hindi nila sabihin, pareho lang. Kundi purihin nila ang Diyos at makita nila ang kakaibahan ng tao na tunay na mananampalataya ng Ebanghelyo. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, tulungan mo kami. Tulungan mo kami. O Panginoon, tulungan mo kami. Mahina kami. Makakalimutin kami at Lord, isa ito sa mga bagay na madalas naming makalimutan. Nawa ang talatang ito, O Diyos, ay ipako mo sa aming puso't isipan. Nawa maging masipag kami, O Diyos, na bunutin ang espadang ito kapag kami ay nakakaranas ng kasamaan. Nawa, O Diyos, maalala namin ang pangunahin naming layunin na hindi ipagtanggol ang aming pangalan, kung hindi magbigay luwalhati sa iyong pangalan. Nawa, ipaalala mo sa amin, O Diyos, na may mga nakatingin sa amin. May nag-oobserba kung ano ang itsura ng Kristiyano kapag dumaraan sa kahirapan at dumaranas ng unfairness or injustice o anumang masamang bagay. O tulungan mo kami. At ganyan, O Diyos, patawarin mo kami. Sapagkat kung babalikan namin ang mga nakaraang panahon na kami ay nakaranas ng evil, maaaring sa pamamagitan ng masakit na salita,
or masamang gawa, we rendered evil for evil. We desire to give evil for evil. We think to give evil for evil. Patawarin mo kami, Panginoon. Nawa ang mga salita mong ito, O Diyos, ay patuloy na maging makapangyarihang kaparaanan upang patayin ang mga kasalanang nakatahan pa sa amin. Upang hubugin kami sa wangis ng aming Panginoong Hesus. Upang masalamin ka namin, Panginoon, anong kami mga makasalanan pa, binigay mo si Kristo. Pinakita mo yung pagmamahal. Nawa, O Diyos, masalamin namin ito sa mundo na nakatingin sa amin. Ingatan, samahan, tulungan mo kami, O Diyos. Muli, kailangan namin ng iyong biyaya upang may apply ito sa aming mga buhay. Maaaring ngayon mismo, Panginoon, ay meron kaming kapatiran na he or she is experiencing evil or dumanas ng unfairness. O Panginoon, tulungan mo kami magpahinga sa iyo. Ikaw na nagsabi, vengeance is mine. I will repay. So help us, Lord, to do good. Alang-alang sa pangalan mo, alang-alang sa Ebanghelyo. Help us to do good. Langin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Basta po tayong lahat, patawitin natin ating pangwakas na awit. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Living for Jesus. Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do, building allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus through earth's little while, my dearest treasure, the light of His smile, seeking the lost ones He died to redeem, bringing the weary to find rest in Him. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Muli mga kapatid, I would like to encourage everyone,
Balikan natin ang mga salita ng Diyos sa atin na pag-aralan. Pagbulayan natin hanggang sa ito'y magkaroon ng epekto sa ating mga buhay. At nawa sa ating pagtatapos ng gawain ngayong umagang ito, sa ating paghiwa-hiwalay, ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Patuloy tayong maging tagapaghayag ng Ebanghelyo at tagapag-ingat at promotor ng kapayapaan saan man tayo dinawag ng Panginoon. God bless po, magandang tanghali. At dito ho nagtatapos ang ating pang-umagang gawain. Pero wag mo nang aalis, upo ho muna ang lahat. Upo